Hey minasan, konnichiwa, and welcome back to my channel. And if you're new here, welcome to my channel. By the way, I'm Jessalyn Dulay, and it's about time to share this. Nox. Masyadong seryoso. And in this video, I'm going to share with you how I got my job in Japan. My story, my experiences, my journey in Japan. So, let's start! Year 2017, month of July, nag-start akong mag-apply work abroad. Una, in-applyan ko is PEA, Bound to Japan. PEA means Prudential Employment Agency, somewhere in Las Piñas. And walk-in applicant ako doon, and nagpasa lang ako ng resume dun sa guard. And sabi sa akin ng guard, tatawagan na lang. So, while waiting, apply naman ako pa Taiwan. And hindi ko na ma-remember kung anong name ng agency. Yung application niya is one-day process. So, binigyan na kami ng time and date and yung place kung saan gaganapin yung interview. Ang naaalala ko, ang pangalan ng place na pinunta namin is Century Park Hotel. 4 AM pa lang ng madaling araw, nandun na kami, nakapila na kami. Then 8 AM, nag-start na yung interview. After lunch, nalaman ko na agad yung result. Bagsak ako sa math, and hindi naman ako ganun ka-dismaya. Wala, nag-try lang ako. Okay, ganito yung ganap. Imagine niyo yung scenario. Papalabas ako dun sa door. May pagka-slow mo alam mo yun. May pagka-cinematic yung dating, and papalabas ako ng door, tapos sumahangin, alam mo yun. Tapos, may bumulong sa akin. Parang sabi niya sa akin, tingin ka sa kaliwang building. And then, pagtingin ko sa kaliwang building, uy, may nakita akong billboard. Nakasulat dun sa billboard is, In God We Trust. So, sabi ko, ang weird sa pakiramdam. Sabi ko, ano ibig sabihin nun? Eh, nung time na yun, wala pa akong personal na relationship sa Lord. Kaya, nasabi kong weird. Then, after a week, tinawagan na ako ng PEA. Ito na ako nagpatuloy dahil no placement fee, no processing fee, no salary deduction, and free Japanese language training. So, ganito yung eksena. Tinawagan ako ni ma'am. Hindi ko na matandaan basta babae yung kausap ko sa reception. And, ina-appoint niya ako sa mga category na kung saan pwede ako. Tapos yung unang kategory na binigay niya sa akin is, Ma'am, okay lang po ba, marunong po ba kayo maghiwa ng manok? Sabi gano'n. Patay, maghiwa ng manok? Ano yun? Paano yun? Umoo na lang ako kasi sabi ko, manunod na lang ako sa YouTube or magpapatulong ako kay mama. And then, mga ilang araw lang, tumawag ulit si ma'am. Sabi niya, Ma'am, sorry, napuno na yung sa kategory na niline up ko sa inyo nung una. Paano kung laundry or pastry sa mga tinapay? Sabi ko, go na yan ma'am, kahit alin dyan. I-line up nyo na po ko, I'm ready. Wow. Tapos, mga ilang araw din, tinawagan ulit ako ni ma'am. Sabi niya, Ma'am, sorry talaga, lahat ng mga kategory na binigay ko sa'yo is, napuno na. Since ni-review ko yung resume mo, what if, ilagay kita sa machine assembly? Sabi ko, ano yun? Machine assembly? So, ang final category ko na is machine assembly. And tinawagan ulit nila ako for initial interview at reception desk, basic exam, may psychology, English, math, and this time hindi na ako bumagsak ha. Pasado na tayo. The next is orientation. Dito nila in-explain yung history ng PEA and yung process papuntang Japan. They gave me a list of requirements na dapat kumpletuhin and medical slip. Naka-indicate dun yung address ng medical center. And take note, sariling gastos ko na po yung medical ko. Then next is niline up na nila ako sa employer's interview. Any language daw kasi may translator naman. Sabi nila kapag naipasa mo yung employer's interview, sila na yung magpapaaral sa iyo ng Nihongo. Ang gagastusin mo lang is dorm, pagkain, mga benkyo mono, or mga gamit sa pag-aaral. Of course, skincare. By the way, ang pangalan po pala ng school namin noon is Sakura Japanese Language School. Then, August 2, 2017, diba? Tanda-tanda ko. Ito yung araw ng aming interview with the employer. And before mag-start yung interview, sabi, dapat presentable, no makeup, huwag magre-red lipstick, and dapat, simple lang. Simple lang, Before mag-start ng interview, meron kaming physical activity. Kung saan, nag-push up kami, sit-ups, jumping, talon-talon, ganun. Tapos may hand grip. Ayan, talagang nayanig ang pagkatao ko. Time na yon, inagahan ko umalis from Dasmariñas, dumaan ng Imus, pagdating sa Bacoor, my goodness, traffic, tapos nung time na yun may parang nagbanggaan pa yata, di na nakausad yung jeep na sinakyan ko, nakaka-stress. Alam mo yun, di na ako nag-almusal kasi sabi ko nga sa karinderya na ako mag-almusal. Na-late na ako ng 30 minutes kasi ang call time is 6 AM. Nakarating ako dun mga 6:30, nakaka-stress talaga. Tapos sobrang haggard ko pa, grabe. Nasa interview na kami,
Syempre, naririnig ko yung mga katabi ko, gugaling mag-English, shucks, pagdating sa akin, Tagalog, sabi ko, di bale, may translator naman. Basta, ang ginawa ko lang nun is eye-to-eye contact, smile, kahit nanginginig na sa gutom. After nun, parang may pagka Miss Universe ang selection. Time na yon dapat 30% kami. From 30, naging 27 lang kasi hindi nakarating yung tatlo. So, naging 27 na lang kami. Then, from 27, naging 10 na lang kami. Top 10 selection. After lunch, ayan, buti na lang, inabutan kami ng tanghali kasi may second chance ako. Kasi hindi na talaga ako makapagsagot ng maayos nung time na yun kasi gutom na nga ako. So, nung nandun kami sa karinderya, grabe, bumawi talaga ako. Dinamihan ko yung kain ko, puro 2 rice, 3 rice yata ako noon. Tapos, basta after noon, parang na-relieve ako, na-refresh ako. Ready na ako sa next interview. So, 10 na lang kami, nakapila kami ganyan. And then, after noon, naging top 6 na lang. Oh my goodness. Sabi ko, pasok ako doon sa top 6. Alam mo yun, 6 na lang kami. So, nangyari noon, may last interview pa. Hanggang sa, ang tagal nilang mag-select. Parang nahirapan silang mamili. Hanggang sa nagkaroon ng 3 selected and 3 reserved. So, 6 kami. So, ito na, tatawagin na yung top 3 next. Time na yon number 19 ako. Tapos, may naging ka-close ako si number 18. Then, unang binanggit si number 13. Dug. Kaawa na kami kasi 2 na lang. Sunod, si number 25. Sa isip-isip ko, shucks, ba't di pa ako natatawag? Oh my goodness. Tapos, biglang tinawag si 18. Biglang, alam mo yun, nanlumo ako mga ilang segundo. Biglang, ay, mali. Ano pala, si number 19. Oh, grabe, napatalon ako sa sobrang saya. Pero nalungkot ako kay 18. Number 18, kung nasan ka man. Charot. Pasok ako sa top 3, sa selected. So, 3 kaming napili. Si 13, 25, and 19. After ng selection, inabot na kami ng gabi kasi nga may mga orientation pa and may mga in-explain pa sa amin kung ano yung next process. Then, pag uwi ko ng Cavite, dito na ako nagpaalam sa mama ko na, Ma, nakapasa ako sa interview papuntang Japan. Alam nyo, yung nanay ko tumalikod. Tapos, unang beses na may anak siyang mawawalay sa kanya. And nung time na yun, I gave up everything. Yung work ko, yung sakripisyo na mapapalayo ako sa pamilya ko. And first time yun na mawawalay ako sa piling nila. Kasi kahit na may trabaho ko nun sa Pinas, hindi talaga ako bumubukod sa pamilya. Uwian talaga ako. Kahit malayo yung biyahe ng trabaho, muuwi ako sa amin. And nung time na yun, kailangan kong isakripisyo kasi sobrang hirap ng buhay namin. And ako yung tumayong pangalawang magulang sa mga kapatid ko, tatay na naging katuwang ni mama. Mahirap kasi panganay ako sa 5 magkakapatid. And nung time na yun talagang makakain lang ng 3 beses sa isang araw is sapat na. Pero hindi umaabot sa ganun eh. Kaya talagang napilitan ako mag-abroad. Yun. Madadrama pa tayo And September 2017, dito na nag-start ang Nihongo journey ko and nag-start na kaming mag-stay in sa dorm for 4 months. Sobrang stressful ng Nihongo at pero naging masaya at memorable naman yung aming pagstay doon kasi marami akong nakilala, mga sensei, mga classmate na naging ate at kuya ko na parang tinuring ko din parang mga totoong kapatid. And nung time na yun, isa ako sa mga pinakabata and I was 22 years old. Doon ko lang na-feel na, ganito pala yung feeling bunso, naks. Every week, may exam. Pag naipasa mo yun, Saturday night, pwede kang makalabas. And then, Sunday, 6 p.m. ang balik. Then, mayroon din kaming monthly celebration sa room. And nung time na yon sa room X kami. Then, nalipat kami sa room J. And ang advisor namin, kumbaga, si Jomar Sensei. Shout out, Jomar Sensei. Pag nagagalit siya, papakain yun. Talagang ang dami pagkain. Talaga, yun yung peace offering niya. Kasi sobrang bait ni Jomar Sensei. Sensei, kung nasan ka man, I hope you're doing good. Wow. At syempre, kung may mga masasayang ganap, meron ding mga malulungkot na ganap. And naalala ko, na short ako sa budget, as in, naubusan ako ng pera. And ang naisip ko is mag-sideline sa paglalaba. Uy. And nung time na yon sa dorm, ang mga kasama ko nun is mga taga-room K. Shout out mga taga-room K. Yan.
May mga naging kaibigan ako dyan, and sina Dani kami, Huntilia, si Tropang Angel, Natanawan, sina Jen, Melissa, and si Daria Ramirez, nakasama ko sa pag-work dito sa Japan. And now, she's living her happy life with her loving husband and 2 kids, and I'm happy for her dahil naging blessing talaga silang lahat sa akin noon. Minessage ko yung kapatid ko si Michael, sabi ko, Kel, sobrang nahihirapan na ako, sobrang napapagod na ako. Huwag ka maingay, huwag mo sasabihin kay mama na nagsisideline ako maglaba. And nagulat na lang ako na, Jessa, yung mama mo nasa labas. Sabi ko, ha? Ano ginagawa ni mama dyan? Tapos, pinuntahan niya ako nun sa agency. And, pagtingin ko, si mama nandun sa hagdanan. May dala siyang, may dala siyang grocery. Nakita ko si mama. Niyakap ko siya. And, sabi niya, anak, mag-stop ka na maglaba. Pinangutang kita. Tsaka, pinamili kita ng mga pagkain mo. Yung time na iniiyak na lang ako. Ayoko na madrama, grabe. Kasi, I hate drama kasi nga, madrama na yung buhay ko. And nung time na yon, sabi ko, ma, yaan mo, babawi ako. Of course, sobrang naging grateful din ako sa mga naging sensei ko noon. Yan, sina Jay Sensei, Jomar Sensei, Jerry Sensei, Levi Sensei, Lloyd Sensei, Jovian Sensei, Maria Sensei, Koike Sensei, Ariel Sensei, and Cell Sensei. Si Cell Sensei, naalala ko na naghanap siya ng singer kasi nga kailangan niya magpapaawit dun sa small church or may service dun every Wednesday night, and I'm grateful na isa ako sa mga napili niya. And nung time na yun, umaawit pala ako sa Lord nang hindi ko alam. And syempre, sina Arisa Shacho, Sir Butch, Gina Shacho, and Fujimoto Directa. Sobrang grateful ako sa mga taong yan. Maraming salamat sa kanilang buhay dahil sa kanilang matyagang pagtuturo at paggabay sa amin ng mga trainee. Marami silang nabago ang buhay and natulungang matupad ang mga pangarap, at isa na ako doon. And gusto ko rin magpasalamat sa mga taong tumulong sa akin noon. Kung nasan man kayo, Nox, I will always keep that in my mind and in my heart. Thank you sa inyong lahat. Blessing kayo sa akin. Then, after 4 months of Nihongo training, I got my certificate. Tada! Ayan. Then, January 18, 2018, ay lumipad na kami patungong Japan. At doon na nag-start ang aking new chapter of my life, Nox. My journey in Japan. So, ano nga bang trabaho ko dito sa Japan? My work category is machine assembly. I work in a factory of automobile repair, and we handle engine parts, machining, large vehicles, trucks and trailers, construction machinery, heavy machinery, and many more. And my work process is from bunkai, means disassembly, sanjo means cleaning, shuzeng means repairing, where I use grinder machine and steel brush, toso means painting, and last is kumitate, means assembly, where I assemble all the parts that have been cleaned, inspected, and processed. So, ano nga ba yung mga engine parts na ginagawa ko? So, una kong natutunan is clutch booster, brake bulb, air dryer, and power shift. Wala akong experience sa ganitong uri ng trabaho, kaya nung sumabak ako sa trabahong to, sobrang nahirapan ako at sobrang daming adjustment. From work environment, even the culture, the tradition, the season, the language, the people, and everything. And nakayanan ko lahat ng yun by God's grace. And July 2023, last year, they acknowledged me and gave me this. Tada! Certificate of 5 years Service Award. And I was so amazed sa ginawa ng Lord sa buhay ko. His faithfulness, His goodness, na akala ko 3 years lang ako dito sa Japan. And now, I celebrated my 6 years in Japan last January 18. Every time na dadaan ng araw na yun, the Lord reminds me na, anak, ito yung pinagpipray mo noon. And ngayon, isa sa pamuhay mo na. Hirap maging OFW. Malayo ka sa pamilya, sa mga mahal mo sa buhay. Tapos mag-isa ka lang. Pag nagkakasakit ka, walang mag-aalaga sa'yo. Mapipilitan kang kumilos. May mga time na lugmok ako. At tinatanong ko noon sa sarili ko na, may Diyos ba na nakakakita ng mga luha ko? May Diyos ba na nakakarinig ng mga panalangin ko? And hindi lang maayos na trabaho at mababait na mga boss ang ibinigay sa akin ng Lord, kundi binigyan niya rin ako ng magandang buhay, church family,
Higit sa lahat, nakakilala ko sa Kanya and accepted Him as my personal Lord and Savior. Kung ano ako ngayon at kung nasan ako ngayon, it's all because of God's favor. I am living in the goodness of God. And now I understand kung anong ibig sabihin ng billboard na nakita ko noon na nakalagay, "In God we trust." And it is connected to one of my life verses from the book of Proverbs, chapter 3, verse 5 to 6. It says, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight." Amen. I hope this video will inspire you, empower you, and will give you a little hope to your dreams. Minasang, thank you for watching, and see you on my next vlog. Have a blissful day. Bye!